Sabay sa kanyang kaarawan sa 2024 Paris Olympics ang panalo ni Ira Villegas para umabante sa quarterfinals. Isa lang yan sa kabi-kabilang selebrasyon sa palaro kung saan pinagdiwang ang sportsmanship, kapatiran at pagtupad ng mga pangarap anuman ang edad. Live mula sa Paris, France, nakatutok si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, 1:19 PM pa lang po ng hapon dito sa Paris, France at nasa harap po tayo ngayon ng Olympic Village kung saan po nakatira ang mga atletang kalahok sa 2024 Paris Olympics. Kabilang na nga po ang ating mga atleta at palapit na nga po ng palapit sa isang posibleng podium finish at makakuha ng medalya ang ating mga Pilipinong boksingero. Ang pinaka-latest po sa kanila ay si Ira Villegas na nakapagkuha nga ng ticket sa quarterfinals sa araw pa mismo ng kanyang birthday, Mel. At ang Olympics na ito, Mel, mga kapuso, hindi lang po kwento ng pagpupursige ng ating mga Pilipinong atleta, kundi kwento rin po ng inspirasyon at mga viral na athletes dito sa Olympics. Pagpasok pa lang ng boxing ring, malinaw na ang 29th birthday wish ni Ira Villegas. Ticket sa next round ng 50 kg division na pilit niyang inabot ng mga solidong suntok. Round 1 pa lang, panalo na sa scorecard. Habang dikit naman sa round 2 at pagdating sa third round, dumadagundong na ang hiyawan ng Pinoy fans sa North Paris Arena. Itinodo na ni Ira ang lahat. Kung tutuusin, isang malaking selebrasyon ng sportsmanship at kapatiran ang Olympics. Ngayong taon, nagsilbi itong tulay sa table tennis players ng North at South Korea na nabigyan ng pagkakataong maglaro at mag-selfie pa sa awarding ceremony. Kahit mula sa mga bansang halos 80 taon ng hiwalay at may hidwaan. Ang palarong ito rin tumupad sa Olympic dream ng 58-year-old Chilean table tennis player na si Zheng Jiying, dating miyembro ng China national team na bumitaw sa pangarap 40 years ago bago mag-migrate sa Chile. Sa pagbabalik sports, naka-reunion niya ang 61-year-old teammate na si Nick Xiaolian na kumakatawan naman sa Luxembourg. Biru-biruan naman ang binansagang nonchalant at OA target shooters ng Olympics. Pero seryosong kinabiliban ang dalawang silver medalist, ang Turkish na si Yusuf Dikec na mala John Wick ang pag-asinta kahit simple at walang aparato ang forma. At ang South Korea naman na si Kim Ye-ji na kumpleto sa kanyang eyewear at shooting gears. Sa Olympics na ito rin, literal na napatunayan ng Egyptian fencer na si Nada Hafez na kayang sumabak sa sports ng 7 buwang buntis, kung gagabayan siyempre ng medical experts. Off Paris naman sa malayong Tahiti na venue ng surfing for this Olympics, kuha ang ngayoy iconic ng litrato, ang Brazilian na si Gabriel Medina at ang kanyang surfboard na lumulutang ng patayo. At Mel, alam mo, ultimong ating mga Pilipinong atleta ay nai-inspire sa kwento ng iba pang mga atleta mula sa iba't ibang panig na mundo na kasama nila dito sa Paris Olympics. At sa malungkot na balita naman, nagtapos na po ang Olympic journey dito sa Paris ng ating pambato sa swimming na si Jared Hatch matapos maka 36th place sa 100-meter butterfly preliminary round. Pero mamayang alas 8 ng gabi o madaling araw sa Pilipinas, lalaban pong muli si Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio para ipagpatuloy ang kanyang pagkuha ng ginto sa pag-asa dito sa Paris Olympics. At live mula nga rito sa tapat ng Olympic Village sa Paris, France at parang bahagi at bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, balik mo na sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano.